السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على السلام. لا حول ولا حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين القاهر فوق عباده وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, nagmamay-ari
ng lahat ng nakikita natin at hindi natin nakikita. Siya ay punong-puno ng kaalaman at pinakamakapangyarihan sa lahat. Saksihan natin na walang ibang Panginoon na karapat dapat pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba maliban sa Allah lamang, nag-iisa at walang katambal. Gayon din saksihan natin na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mangibabaw ang katotohanan sa kasinungalingan, ang tama sa mali, ang mabuti sa masama. Pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang rahma sa buong sangkatauhan. Mapasa kanya ang pagpapala ng Allah, kapayapaan, kalakip na ang kanyang mga pamilya at mga kasamahan at sino man na sumunod sa kanila hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah at muli naman tayong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na magpaalala sa bawat isa. Sapagkat tunay ng pagpapaalala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala kayo sapagkat ang pagpapaalala ay nagbibigay ng pakinabang ng kabutihan sa mga mu'minin. Regardless, makinig at hindi makinig, ang hindi mananampalataya, ang mahalaga may parating ang mensahe ng Allah at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang mga mu'min, sila yung tunay na makikinabang. Ang tunay na nag-aangad ng kabutihan, siyang makikinabang. Ang handang makinig ng payo, siyang makikinabang. Ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, siyang makikinabang. Na kung kaya, magpaalala kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na wala ng iba pang higit na mainam na paalala sa bawat isa sa atin, kundi ang paalala ng Allah sa nauna at nahuli. Ang katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang pinag-uutos at layuan ng kanyang ipinagbabawal. Ayon pa sa ilang mga ulama, katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa mo ng harang sa pagitan mo at naraka jahannam. Ibig sabihin, gagawa ka ng kabutihan na yan ang magiging harang mo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang pinakamainam na baon, sabi ng Allah, "Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." At magbaon kayo sapagkat ang pinakamainam na baon ay yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag namatay tayo, wala nang mababaon ng bawat isa sa atin, kundi ang amal, ang gawain na mabuti na nagawa niya dito sa dunya, o di kaya ang masamang nagawa niya dito sa dunya, yan ang magiging baon niya. At ang pinakamainam, wala nang higit pa ng magiging baon mo ay ang kabutihan. Ang ibada mo sa Allah, ang sala mo, ang dhikr mo, ang tilawa mo ng Quran, ang pagiging mabuti mo sa magulang mo, ang magandang pag-aruga mo sa mga pamilya mo, pagpapalaki mo sa pamilya mo sa kabutihan. Walang higit pa sa mga kabutihan na gagawin ng tao na yan ang magiging baon niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang kudwa, modelo ng bawat isa sa atin. Nagtataglay ng pinakamaganda at napakataas ng uri ng magagandang asal. At pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Tunay ya Muhammad, ikaw ay nagtataglay ng pinakamataas na antas ng pag-uugali, kabutihang asal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang araw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Ibn Abbas. Kasama niya si Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sakay niya, angkas niya si Ibn Abbas sa hayop na kanyang sinasakyan.
At habang sila ay naglalakbay, habang sila ay naglalakad, sabi ng Propeta Muhammad sa kay Ibn Abbas, bata pa siya sa panahon na iyon. Sabi niya, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Ya gulam, o bata, nais kitang paalalahanan, turuan ng ilang mga salita. Masya Allah. Ano yun? Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajidu tujahak. Ihfadillah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka bi shay'in illa qad kataballahu lak. Wa yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu alayk. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah. Wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakabuti na mga salita ang binitiwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang bata, musmus pa lamang at nasa tamang gulang para makinig at makinabang sa paalala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith na ito, binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangalagaan mong Allah. Pangangalagaan ka ng Allah. Pangalagaan mong Allah at lagi mo siyang matatagpuan sa iyong harapan. Pag ikaw ay humingi, pag ikaw ay humiling ka lamang sa Allah. Pag humingi ka ng tulong, humingi ka lamang ng tulong sa Allah. At tandaan mo, kahit na ang buong ummah, buong sangkatauhan, magsama-sama para tulungan ka, walang sino man na makapagbibigay ng tulong sa iyo, kundi kung ano lamang binigay ng Allah sa iyo. Kahit pa magsama-sama ang buong sangkatauhan para gawan ka ng masama, wala silang magagawang masama sa iyo maliban sa kung ano lamang ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na itinaas na ang mga panulat at natuyo na ang tinta ng mga panulat. Sa ibang riwaya, pangalagaan mong Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan mo siya sa iyong harapan. Kilalanin mong Allah sa panahon na ikaw ay nasa kaginhawaan. Sa panahon na masarap ang buhay mo, sa panahon na wala kang problema, kilalanin mong Allah. Para kapag panahon na may problema ka, pagka nasa panahon ka ng sakuna, kilalanin ka naman ng Allah. Aalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo na anuman ang hindi dumatal sa iyo, kung anuman ang darating sa iyo, hindi magkakamalian na mapunta pa sa iba. Kung ano ang hindi mapunta sa iyo, kailanman ay walang makapagbibigay niyan sa iyo. Kung ano lang bibigay ng Allah, yan ang darating sa iyo. At tandaan mo na ang tagumpay kasama ng pagtitiis. At ang ginhawa ay may kasamang kalungkutan. At ang hirap ay kapalit nito ginhawa. Masya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa hadith na ito, ilan sa mga aral na makukuha natin ang pagiging mapagkumbaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag makasalubong niya ang mga bata, sinasalam niya. Binibigyan niya ng pagpapahalaga. Kinaawaan niya ang mga kabataan. At in-encourage na tayo, magiging maawain tayo sa mga bata at maging nagalang tayo sa matatanda. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaaring hilain siya ng matandang babae para gustong kausapin ng solo lamang. Susunod ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahihiga sa dahon ng puno ng datilis at tumatanda sa kanyang likod ang bakas ng puno ng datilis. Kumakain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaupo sa baba. Ganyan ang pakikitungo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganyan ang kanyang buhay. Halos darating umabot sa 2 buwan, walang apoy ang bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamar lang at saka tubig ang kanyang iniinom. Napakasimple ng buhay. Ngunit siya yung pinakadakilang tao na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinaas ng Allah ang pag-aalala sa kanya dunya at akhirah. Walang pagbigkas sa pangalan ng Allah kundi may isamang pangalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itinaas ng Allah ang antas niya kahit pa sa mga anbiya wa rusul. Allahu Akbar. Ngunit ang kanyang pamumuhay, napakasimple ng kanyang pamumuhay. Napakamapagkumbaba. Pati ang mga bata, kanyang kinakausap, pinaalalahanan ng kabutihan. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binigyan niya ng pagpapahalaga ang mga kabataan sapagkat sila yung magiging future na hawak ng agama. Kaya dapat mga bata pa lang natututo na sila kung paano nila isabuhay ang Islam. Hindi ang anak natin tinuturuan ng mga Western, tinuturuan sa mga social media, tinuturuan ng mga TV, ng internet, tinuturuan ng cellphone. Pinapabayaan natin ng ating mga anak. Pagdating ng panahon, suwail ang ating anak. Walang pakialam sa magulang. Sumusumbat sa magulang. Sino ang nagtanim sa kanila ng ganyan? Ang magulang na nagpabaya sa kanila. Allahu Akbar. Kaya dapat bata pa lamang, turuan na sila ng magagandang asal. Ituro na sa kanila kung gaano kahalaga ang agama. 7 years old pa lang, sanayin na sila sa masjid. Para nang sa ganang paglaki, hindi ka na mahirapan na magpaalala sa kanila, wajib magsambayang. Kasi kung hindi ka magsambayang, hindi ka Muslim. Pag namatay ka, hindi ka paliguan. Hindi ka sambayangan. Hindi ka ilibing sa libingan ng mga Muslim. Magagalit ang magulang mo, bakit hindi nyo niliguan natin anak, hindi nyo salaan? Magagalit sa mga ustad na sheikh. Ngunit ikaw magulang, anong tinuro mo sa anak mo? Hindi kaya mo bang anak mo magsambayan para sabihin natin Muslim ang anak mo? Ikaw ba nagsambayan para sabihin na ikaw ay Muslim? Kapatid, sa pananampalatayang Islam, pag hindi natin sanayin ang mga pamilya natin, lalaki sila, wala sila sa agama Islam. Lalaki sila na hindi nila makikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At darating ang punto saka natin makikilala ang Allah pag panahon na aalis na tayo dito sa dunya. Pero huli ng lahat, pangalagawan nawa tayo ng Allah. Ilan sa nakuha nating aral mga kapatid, al-jaza'u min jinsil amal. Kung paano ka nakikitungo sa Allah, ganun ka rin pakitunguhan ng Allah. Kung lagi mong pinangangalagaan ng Allah, pangalagaan ka ng Allah. Kung ikaw pabayaan ng Allah, pababayaan ka rin ng Allah. Kung hindi mo papansinin ng Allah, hindi ka rin papansinin ng Allah. Kung paano mo pinakikitunguhan ng Allah, ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tunay na napakabait lang ng Allah. Napakabait lang niya na kahit gaano pakikitunguhan natin sa Kanya na negative, kahit gaano tayo nagkakasala, day and night nagkakasala, ngunit nandyan pa rin ng Allah na mapagmahal sa atin, naawat na habag sa atin. Binibigyan lagi tayo ng chance, alipin ko, magbalik loob ka na sa akin, alipin ko, magtino ka na, alipin ko, tingnan mo, isa-isa na namatay, susunod ka na, mamatay ka rin, alalahanin mo ko. Pero subhanallah, napakatigas lang ng ilan sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa palambutin ng Allah mga puso natin, na lagi natin pakitunguhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuti. Paalala rin sa atin ng hadith na ito na may mga rights ang Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ibigay din natin sa Kanya. Ang rights ng Allah sa atin, sambahin natin siya, wala ng iba pa. Ibig sabihin, buhay natin, ialay natin sa Allah. Gumagalaw tayo dito sa dunya, nagsasalita tayo dito sa dunya, namumuhay tayo sa dunya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang gusto ng Allah. In return, pag nagampanan natin ang tungkulin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala?
na ipapasok tayo sa paraiso, na ilayo tayo sa neraka dyan, na hindi tayo parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ang rights na naibigay natin. At ang rights natin, ibibigay rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay bibigyan ng gantimpala ng surga at ilalayo tayo ng Allah sa neraka dyan. Sa hadith na ito, pinalalahanan tayo ng Allah ng pangangalaga sa kanyang mga ipinag-uutos. Pangangalaga sa kanyang mga pinagbabawal. Gawin mong pinag-uutos, layuan mong pinagbabawal ng Allah. In return, yahfaduk, pangangalagaan ka ng Allah. Paano ka pangalagaan ng Allah? Pangalagaan ka ng Allah sa sarili mo. Protektahan ka ng Allah. Pangalagaan yung kalusugan mo. Pangalagaan yung pamilya mo. Pangalagaan yung business mo. Pangalagaan yung transaction mo. Pangalagaan niya ang buhay mo dito sa dunya. At hanggang sa huling sandali mo dito sa dunya mag-ihtibar. Malapit ka ng mamatay. Pangalagaan ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sa dunya, pinapangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laging malaika nagbabantay sa atin. Laging nagre-record ng kabutihan natin. Laging nag-istighfar sa atin habang tayo ay nasa loob ng masjid gumagawa ng kabutihan. Nire-report ang mga kabutihan natin ng mga malaika. Pag malapit na tayong mamatay, mag-ihtidar na tayo, nandyan na naman ang mga malaika. Allahu Akbar. Nagpapaalala sa atin, an la takhafu wa la tahzanu. Huwag kayong matakot kung ano nangyari sa inyo pag kayo'y namatay. Sapagkat mabuti ang patutunguhan ng taong mabuti dito sa dunya. At huwag kayong mangamba. Huwag kayong mangamba sa naiwan nyo na pamilya nyo, mga ari-ari nyo, pangangalagaan pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag minahal niya ang kanyang alipin, nag-extend ng pagmamahal ng Allah sa mga pamilya mo. Sa lahat ng mahal mo, sa lahat ng connected sa iyo, pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan na sa mga alipin ng Allah, pinakita niya sa atin kung paano niya pinangalagaan. Si Yusuf alayhis salam, pinangalagaan ng Allah. Tinapon, ngunit naging dato. Subhanallah. Si Ibrahim alayhis salam, tinapon sa naglalagaplat na apoy, lumabas na walang nangyari sa kanya. Subhanallah. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinagkaisaan nila, gusto nilang patayin ng 100 na napakagaling na mandirigma. Hinahantay ng paglabas niya ng kwarto, dumaan lang hindi nila nakita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ganyan pagkaprotektahan ka ng Allah. Si Aisha, na asawa ni Fir'aun, na napakalupit na tao sa dunya. Pati asawa niya, pinarusahan niya. Ngunit nagduwa pa rin ng kanyang asawa na sa tamang pananampalataya na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi siya ng tulong sa Allah na iligtas mo ako kay Fir'aun at saka mga sundalo ni Fir'aun. Paano siya niligtas ng Allah? Kahit gaano kahirap ang parusa na dumatay sa kanya, hindi kailanman bumaliktad si Asia. Subhanallah. Hindi siya bumaliktad na tama na, huwag nila akong parusaan. Maniwala na ako na si Fir'aun ng Panginoon. Hindi kailanman ginawa ni Asia. Bakit? Patatagin ng Allah ang iman mo dito sa dunya. May mga tao na bibili dito sa dunya. Pag pinarusaan lang, nagkufur na sa Allah, nag-shirk na sa Allah, kunting bagay lang nagkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang totoong mu'min na pinangalagaan ng Allah, kahit na magkandagutay-gutay ang katawan niya, hindi mapuputo sa kanya ang la ilaha illallah. Subhanallah. Kapag kaprotektahan ka ng Allah, walang sinuman ang makakagawa sa iyo ng masama. Sa hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, makukuha natin ng aral ng Allah subhanahu wa ta'ala ay laging kasama ng kanyang alipin. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan ka man naroroon, nakikita ka ng Allah. Alam yung ginagawa mo. Binabantayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, sikapin natin, ipakita natin sa Allah ang kagandahan, hindi ang kasamaan. Sa hadith na ito, ini-encourage tayo na magdua tayo, manalangin tayo totally sa Allah. Lagi tayong lumapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ng kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga liit na bagay, ihingi pa natin sa kapwa natin. Samayin natin ang sarili natin, humingi tayo sa Allah. Lumapit tayo sa Allah. Kunting bagay, lumapit tayo sa Allah. Kunting masakit, ang maalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang maalala natin ang gamot, ang maalala natin ng doktor, ang maalala natin ng ospital. Subhanallah, asan na ang maalala natin ng Allah? Kahit kunting bagay, ang mga sahaba,
Kahit pa konting bagay, mangyaring pinakamaliit na bagay, ihingi pa nila sa Allah. Sa total na pagdepende nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sanayin natin ang sarili nating lumapit sa Allah. Lalong-lalo na kung ang bagay na yan, walang makakagawa kundi ang Allah lang, hindi pwedeng hingin yan doon sa mga namatay. Hindi hingin yan doon sa mga jinn, kundi hingin lamang natin sa Allah. May mga tao na nagkasakit lang hingi ng tulong sa syaitan. Hingi ng tulong sa jinn. Kasi gusto magamot kaagad. Subhanallah. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang may kakayahan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number one, humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yan ang laging pinaalala sa atin sa surah Al-Fatiha. Tunay na sa hadith na ito, pinaalala ng Allah, siya lang ang makakayang magbigay sa atin ng kabutihan. Siya rin ang may kakayahan. Kung gugustuhin niya, nasaktan niya ang kanyang alipin, gawan niya ng masama ang kanyang alipin, siya lang din ang may kakayahan. Walang sino man. Maaari masasabi mo, hindi man Allah nagbigay sa akin, tao man ang nagbigay sa akin. Yung nagbigay sa iyo, ang Allah ang nagbigay sa kanya. Yung nag-provide sa iyo, ang Allah ang nag-provide nun. Na kung kaya ang lahat ay galing pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong sabihin galing kanino, galing sa kay ano, kundi galing yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kinabubuhay natin, ang dahilan kung bakit tayo humihinga, kung bakit tayo nakakagalaw, hindi ibig sabihin na malakas ang katawan ko kasi nag-exercise ako. Hindi, pinangangalagaan lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming malaking katawan pero hindi na kayang tumayo. Subhanallah. Sa hadith na ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tinuturuan tayo na lagi natin kilalanin ng Allah. Ibig sabihin, magiging aware tayo sa Allah. Ramdamin natin ng presence ng Allah. Huwag yung maalala lang ang Allah kung may problema. Hindi. Lalong-lalo na kapag may rizki na darating, mga kabutihang darating, lagi mong alalahanin ng Allah. Sa Kanya nagmumula kung bakit ka nagising dahil sa Allah. Kung bakit malusog ka katawan mo dahil sa Allah. Bakit ka may kinita ngayon dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya kapatid sa pananampalatayang Islam, in return sa mga kabutihan na yan, alalahanin mo lagi ang Allah. Huwag mo siyang kalimutan. Alalahanin, banggitin mo ang Kanyang pangalan. Lagi kang mag-istighfar. Lagi kang mag-la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Always na alalahanin mo ang Allah. Gawin mong basa ang dila mo sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kapag ka lagi mong kinikilala ang Allah, sa panahon na malusog ka ngayon, gamitin mo na yan sa pagsambayang. Gamitin mo na yan sa pagbabasa ng Quran. Gamitin mo na yan sa paggawa ng kabutihan. Kasi sa panahon na may problema ka, sa panahon na magkasakit ka, sa panahon na hindi mo na kaya, tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Protektahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. I-care ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, sanayin natin ang sarili natin na lagi tayong makaalala sa Allah, lalo na pag mayroong kabutihan, sapagkat ang kabutihan at kasamaan na darating sa buhay natin ay tawang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tinitingnan niya kapag binigyan ka ng mabuti, paano ka makaalala sa Kanya, paano ka kikilala sa Kanya, paano sasamba ka ba sa Kanya, at pagka dumatal naman sa iyo ang masama o mga problema, tinitingnan din ng Allah kung marunong ka magsabar, marunong ka magtiis, babalik ka ba sa Kanya, magduwa ka ba sa Kanya. Sa lahat ng mga kapatid ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli mga kapatid, sa hadith na ito, ina-encourage tayong magsabar. Ang buhay natin dito sa dunya, kahit anong panggawin natin, lagi tayong makaka-encounter ng pagsubok, mga problema. Magtiis lang tayo, sapagkat ang Allah ang nagkukontrol ng lahat. Siya may power sa lahat. Magtiis ka lang. Magtiis ka. Yun ang gusto ng Allah. Magsabar ka. Magsabar ka sa pagsamba sa Allah. Magsabar ka sa pag-iwas mo sa mga kasalanan. Magsabar ka sa mga kadar ng Allah na hindi mo kaya kasi dumarating na lang po sa mga problema. Magsabar ka sa mga bagay na yan. At tandaan natin na kahit gaano ang kalungkutan na darating sa buhay natin, may panahon na pasasayahin ka rin ng Allah. Kahit maiiyak ka ngayon, bukas patatawanin ka pa rin ng Allah. Kaya huwag kang tumingin lang doon sa kalungkutan mo. Tingnan mo rin na ilang beses kang pinasaya ng Allah. Ilang beses kang binusog ng Allah. Ilang beses ka na nag-enjoy sa biyaya ng Allah. Kaya huwag kang magreklamo pagdating nabibigyan ka ng Allah ng problema. Bakit ya Allah pinabayaan mo ko? Ya Allah, bakit ganito ang ginawa mo sa akin? Ya Allah, huwag kang magreklamo kasi napakaraming biyaya ang binigay sa iyo ng Allah. At ikaw nga ang nakalimot. Kaya huwag mong sabihin na pag may problema ka na, nakalimutan mo ng Allah. At tandaan mo na sa bawat hirap ay may ginhawang darating. Dito sa dunya, maghihirap tayo magsambayang, magpuasa, mag-hajj, magbigay ng sadaka, magbigay ng zakah, lahat gagawa tayo ng kabutihan. Dito sa dunya, maghihirap tayo. Mapapagod tayo.
Pero after ng pagod at puyat natin, ay jaza, wala ng amal. Ibig sabihin, gantimpala, wala ni trabaho. Pagpasok mo sa Jannah, kapatid, walay sandi na ka magsambayang. Di na ka magpuasa, di na ka mag-hajj, di na ka mag-umrah, di na ka magsadaka, walay trabaho, lingkod ra ka, enjoy ra ka sa mga kaayuhan niya hatag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa imo. So pagsadar lang kang kinabuhi, dali ra kaayo. Ilang saglit lang ang buhay para tayong namumuhay umaga at hapon lamang. Hindi natin yan nararamdaman. Kaya magtiis ka na iwasan ng masama, magtiis ka gumawa ng kabutihan at makikita mo yan, babalik at babalik sa iyo kung ano man ang mabuting ginawa mo, ibabalik ng Allah. At masamang ginawa mo, ibabalik din ng Allah. Ngunit mas mainam na tanggapin at ma-receive natin yung gantimpala ng Allah. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.